Buksan natin ang ating mga Biblia sa First Chronicles chapter 29. First Chronicles chapter 29. Babasahin natin ang buong kabanata ng First Chronicles chapter 29 para mas makita natin ang konteksto nito. Sinabi ni Haring David sa buong kapulungan, si Solomon na aking anak na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at walang sapat na karanasan. At ang gawain ay malaki sapagkat ang templo ay hindi sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Kaya't ako'y naghanda at sa abot ng aking makakaya para sa bahay ng aking Diyos, ng ginto para sa mga bagay na ginto, pilak para sa mga bagay na pilak, tanso para sa mga bagay na tanso, bakal para sa mga bagay na bakal, kahoy para sa mga bagay na kahoy, bukod sa napakaraming batong onyx, mga batong pangkalupkop, mga batong panggayak, batong may sari-saring kulay at ng lahat ng uri ng mahalagang bato at mga batong marmol. Bukod dito, bilang karagdagan sa lahat ng aking ibinigay para sa bahay ng aking Diyos, may pag-aari akong ginto at pilak at dahil sa aking pagmamalasakit sa bahay ng aking Diyos, ibinibigay ko ito sa banal na bahay. 3,000 talentong ginto mula sa Ophir at 7,000 talentong dalisay na pilak upang ibalot sa mga dingding ng gusali. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto at pilak na ukol sa mga bagay na pilak at sa lahat ng sari-saring gawain na gagawin ng mga kamay ng mga manggagawa. Sino ngayon ang maghahandog ng kusa upang italaga ang sarili sa Panginoon sa araw na ito? Na magkagayoy nagbigay ng mga kusang loob na handog ang mga puno ng mga sambahayan ng mga ninuno, gayon din ang mga pinuno ng lipi ng Israel at mga punong kawal ng mga libo-libo at daan-daan, pati ang mga tagapamahala sa gawain ng hari. Nagbigay sila para sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ng ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko ng ginto at 10,000 talentong pilak at 18,000 talentong tanso at 100,000 talentong bakal. Sino mang may mamahaling bato ay ibinigay ang mga ito sa kabangyaman ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng pag-iingat ni Jehiel na Gershonita. Pagkatapos ay nagalak ang bayan sapagkat ang mga ito'y kusang loob na naghandog sapagkat sila'y may dalisay na puso na kusang naghahandog sa Panginoon at si Haring David ay labis na nagalak. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapulungan at sinabi ni David, "Purihin ka o Panginoon, ang Diyos ni Israel na aming Ama, magpakilan-kailanman. Iyo o Panginoon ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, iyo ang kaharian o Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ay aming ibinibigay sa iyo. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nagmumula sa iyong kamay at lahat ay sa iyo lamang. Alam ko rin, aking Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod ka sa katuwiran. Sa katuwiran ng aking puso ay aking kusang loob na inihandog ang lahat ng bagay nito. At ngayon nakita ko ang iyong bayan na naririto, kusang loob at may kagalakang naghahandog sa iyo.
O Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, na aming mga ninuno, ingatan mo nawa magpakilanman ang mga gayong layunin at mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan at ituon mo ang kanilang puso sa iyo. Bigyan mo si Solomon na aking anak ng sakdal na puso upang ingatan niya ang iyong mga utos, mga patotoo, mga batas, upang gawin ang lahat ng bagay na iyon at upang itayo niya ang templo na siyang aking pinaghandaan. Sinabi ni David sa buong kapulungan, ngayoy purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Ang buong kapulungan ay nagpuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Iniyukod ang kanilang mga ulo, sumamba sa Panginoon at nagbigay galang sa hari. Sila'y nag-alay ng mga handog sa Panginoon at kinabukasan ay naghandog sa Panginoon ng mga handog na sinusunog na 1,000 baka, 1,000 tupang lalaki at 1,000 kordero, pati mga inuming handog na para sa mga iyon at ng saganang alay ukol sa buong Israel. Sila'y kumain at uminom sa harap ng Panginoon ng araw na iyon na may malaking kasayahan. Sa ikalawang pagkakataon ay kanilang ginawang hari si Solomon na anak ni David at binuhusan siya ng langis bilang pinuno para sa Panginoon at si Zadok bilang pari. Pagkatapos ay umupo si Solomon sa trono ng Panginoon bilang hari na kapalit ni David na kanyang ama, at siya'y nagtagumpay at ang buong Israel ay sumunod sa kanya. Ang lahat ng pinuno at ang mga mandirigma at ang lahat ng mga anak ni Haring David ay nangako ng kanilang katapatan kay Haring Solomon. Pinakadakilang mabuti ng Panginoon si Solomon sa paningin ng buong Israel. Pinadakilang mabuti ng Panginoon si Solomon sa paningin ng buong Israel. At binigyan ng karangalan bilang hari na hindi tinanggap ng sinumang nauna sa kanya sa Israel. Sa gayon, naghari si David na anak ni Jesse sa buong Israel. Ang panahon ng kanyang paghahari sa Israel ay 40 taon. 7 taon siyang naghari sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Pagkatapos siya ay namatay sa sapat na katandaan, puspos na mga araw, mga kayamanan at karangalan, at si Solomon na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Ang mga gawa ni Haring David mula sa una hanggang huli ay nakasulat sa kasaysayan ni Samuel na taga-kita at kasaysayan ni Nathan na propeta at sa kasaysayan ni Gad na taga-kita. Pati ang salaysay ng kanyang buong paghahari, ang kanyang kapangyarihan at ang mga pangyayaring dumating sa kanya at sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa daigdig. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto, mga minamahal, ay nasa verse 16. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na aming inihanda upang ipagtayuhan ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nagmumula sa iyong kamay at lahat ay sa iyo lamang. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, nasa punto na ng buhay si David kung saan siya ay malapit ng mamatay. At inilahad niya mula verse 26 hanggang 30 na siya ay pinalitan na ni Solomon. Bagamat hindi pa siya namamatay, pero kapag siya ay namatay na, siya ay papalitan na ni Solomon bilang hari. Pero Solomon ay sa pangalawang pagkakataon ay itinalaga na bilang hari. Dalawa na silang ngayon nag-ahari sa buong Israel. Bagamat si David ang pinakapunong hari sa buong Israel at si Solomon naman ang nasa kanyang kanang kamay bilang mas mababang hari na siyang itinalagang bilang gobernador at tagapamahala ng buong Israel habang siya ay naghihintay sa kamatayan ni David. At nandun din ang itatalaga rin bilang punong pari si Zadok at sa unang pagkakataon, dahil merong anak si David na gusto niyang maging hari at siya ay nagmalaki, akala niya ay kapag mamamatay na si David ay siya na mag-ahari, kaya siya ay nagdiwang, kinuha niya ang mga kabayo, kinuha niya ang mga kawal. Ang ulit, hindi niya inimbitahan si Solomon, hindi niya inimbitahan si Nathan at si Zadok, at itinalaga niya ang kanyang sarili bilang hari. At pumunta nga si Propeta Nathan kay Bathsheba upang sabihin, iligtas mo ang iyong sarili.
Pumunta ka sa bahay ng iyong asawa na si Haring David at ipaalala mo sa kanya ang kanyang ginawang pangako, na ang kanyang pangako ay gagawin niyang hari ang iyong anak na si Solomon. Ayon sa pangako rin ng Diyos, ang pangako ng Diyos na ang binhi ni David ang siyang magmamana ng kanyang trono at ang kanyang binhi na iyon ay si Solomon muna. At si Solomon ay ang maliit na picture ng Panginoong Kristo, sapagkat ang tinutukoy na paghahari ng ating Panginoon ay ang walang hanggang paghahari, na ang maliit na picture na ito ay ang paghahari ni Solomon. At yun ang unang pagkakataon na itinalaga si Solomon bilang hari upang labanan ang anak ni David na nagtatangka na maging hari. At itinalaga nga si David sa unang pagkakataon ni Nathan at ni Sadok bilang hari ng Israel sa bukana ng Jerusalem, doon sa Jerusalem, kung saan naroon malapit ang tabernakulo, malapit doon sa hangganan ng mga pader ng Jerusalem, kung saan naroon ang mga ibang mga kawal, ang ibang mga tao, ngunit hindi ganun karami ang tao, pero itinalaga na si Solomon bilang hari. Pero sa chapter 28, bago ang ating teksto sa chapter 29, makikita natin sa chapter 28 na mas maraming mga tao ang nakasaksi sa pangalawang pagkakataon ng ordinasyon o pagtatalaga kay Solomon bilang hari. Sa pangalawang pagkakataon, sinaksihan nito ng buong Israel, ng kanyang mga kawal, ng kanyang mga anak, at nangako na sila ay susunod at magpapasakop kay Haring Solomon. Pero ang idea ng chapter 28 ay hindi muna nakatuon doon sa pagtatalaga kay Solomon. Nakatuon ito sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. At sinabi nga ni David na hindi siya ang pinili ng Panginoon para ipagtayo ng templo ang Panginoon, sapagkat ang kanyang kamay ay puno ng dugo. Siya ay isang lalaki ng digmaan. Kanyang kamay ay punong-puno ng dugo ng iba't ibang bansa at bayan at ng iba't ibang lalaki at babae at bata, sapagkat siya ang hari na nagdedeklara lagi ng digmaan. At tinanggap ito ni David. Ayon sa pangako ng Panginoon, ang sabi, hindi ikaw ang aking nais na ikaw magtayo ng aking bahay, kundi ang susunod sa iyo na hari ang magtatayo ng iyong bahay, at ituturing ko siya na aking anak. Walang iba kundi si Solomon. Si Solomon ang hari ng kapayapaan. Magiging payapa ang kanyang pamamahala sa iba't ibang bansa, kaya niya ito masasakop. At sa unang pagkakataon din, itinalaga ng Panginoon si Solomon bilang siya rin ang magtatayo ng templo ng Panginoon. Ito ay kumakatawan, mga minamahal, sa kaharian ng Panginoong Kristo. Hindi mo maihiwalay ang kaharian sa templo ng Panginoon. Ang kaharian ay hindi mo maihiwalay sa iglesia ng Panginoon. Ang iglesia ng Panginoon ay ang kaharian ng Panginoon. Ito rin ay kumakatawan na ang Panginoong Kristo ay hindi lamang hari, kundi siya ay punong pari din. Sapagkat kasabay ng pagtatalaga kay Sadok, ay itinalaga rin si Solomon bilang hari sa pangalawang pagkakataon. At hindi nagkataon na ito ay itinaon kung saan si Sadok ay itatalaga rin bilang punong pari. Kung saan naroon ang templo, naroon ng hari, ang mga punong pari. At ang ibig sabihin nito, sila ay kumakatawan, lalo na si Solomon, sa pagiging hari at the same time, pagiging punong pari ng kanyang bayan. At ang office na ito ay very particular lamang sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat sa mga unang panahon, ang hari ay pwedeng maging propeta, ang propeta ay pwedeng maging hari, pero isa lamang ang naging hari at pari, at ito nga ay si Melchizedek. At si Melchizedek lamang ang ipinakilala sa Old Testament na siya lamang ang merong pagkapari at meron ding pagkahari. Siya ang hari ng Salem. At pinaliwanag nga ng aklat ng Hebreo na si Melchizedek ay larawan ng ating Panginoong Kristo na nagtatama ng pagkapari at ng pagkahari na ayon sa pagtatalaga ni Jehovah ng Panginoon. Ang lahat ng pangyayaring ito sa pagtatalaga ng templo, ang makikita mo dito ay ang ating Panginoong Kristo, sapagkat ang pagtatalaga sa templo, ang pagtatayo sa templo, ay naroon ang pagkasi,
ang pagkilos ng Espiritu Santo, ang bawat detalye ay isinulat ng Espiritu Santo upang ito ang sundin ni David, kung paano ang mga bulwagan, kung paano ang mga altar, kung paano ang mga kurtina, kung paano ang mga patungan. Lahat ng pattern na ibinigay ng Espiritu Santo upang walang pagkakamali na ang kanyang templo ay maitayo. At tinanggap nga ni David na ang magtatayo ng templong ito ay si Solomon at hindi siya. At dahil sa kanyang marubdob na pagmamahal sa templo ng Panginoon, ay pinagkaloob niya ang lahat ng bagay. Hindi lamang ito nanggaling sa pamamahal o sa gobyerno ng Israel, yung kaban ng Israel, kundi nanggaling din ng mga pinagtayo ng templo sa sarili niyang kaban bilang hari. Ang sabi niya, bukod sa mga ipagkakaloob ko sa templo, meron din akong sariling ipagkakaloob, pilak, ginto, kahoy, bakal, na kung anong pangailangan ng templo ay ipagkakaloob ko at sumunod nga sa kanya ang mga ibang pinuno, ang mga kawal, ang kongregasyon ng Israel o ang kapulungan ng Israel at sumunod sa kanya at pinagkaloob din nila ang lahat ng sa kanila, ang kanilang yaman. At sila ay nagalak sa pagkakaloob na ito. Para sa mga mananampalataya, isang kagalakan na tayo ay binigyan ng pagkakataon na magkaloob sa Panginoon. At ang pagkakaloob, alam ninyo, ay hindi lamang pumapatungkol sa salapi, kundi pumapatungkol ito sa lahat ng meron tayo bilang mananampalataya. At napakaganda ng confession ni David. Lahat ng sa amin, O Diyos, ay sa iyo rin naman nanggaling. Ang sabi niya sa verse 14, ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Hindi lamang kaligtasan ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, kundi maging ang pagpapasalamat ay pinagkaloob din sa atin ng Panginoon. Walang aspeto ang ating kaligtasan at pagpapasalamat na tayo ang may akda, tayo ang may gawa. Ang lahat ay puro lamang mula sa Diyos. Ang lahat ng ating kasaganaan para sa church, para sa templo, para sa kanyang iglesia, ay mula rin naman sa Diyos. At kaya nagkaroon ng kagalakan sa buong Israel, sapagkat isang himala na tayo ang ating kasaganaan ay ipinagkakaloob natin sa Panginoon. Na tayo ay likas na makasarili, likas natin iniisip ang ating mga sarili, ngunit dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit papaano, ay pinagkakaloob natin ang lahat ng sa atin. At sabi ni David, siyasat mo ang aming puso, siyasat mo ang aking puso, at tiwala kami na matatagpuan mo dito ay katuwiran, kadalisayan ng aming puso. Ibig sabihin ni David, ang matatagpuan mo dito ay ang Panginoong Kristo, sapagkat ikaw lamang ang aming katuwiran alang-alang sa Panginoon. Ang ating tema sa umagang ito, ang ating kasaganaan para sa templo. Una, ang kasaganaan alang-alang sa pangako. Pangalawa, ang tunay na nagmamay-ari ng kasaganaang ito. Ang ating kasaganaan para sa templo, ang kasaganaan alang-alang sa pangako, ang tunay na nagmamay-ari ng kasaganaang ito. Ulitin ko muli yung verse 16 na ating teksto. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nagmumula sa iyong kamay at lahat ay sa iyo lamang. Pinaganda ni David ang templo ng lahat ng mga kakailanganin. At sa verse 5, nagtanong siya, sino ngayon ang maghahandog ng kusa upang italaga ang kanyang sarili sa Panginoon sa araw na ito? Hindi muna niya tinatanong kung ano ang ipagkakaloob ng kanyang bayan sa Diyos para maitayo ng bahay ang Panginoon, para maipagtayo siya ng templo. Kundi itinanong ni David, sino may kusang loob na ipagkakaloob niya ang kanyang sarili? Isasakripisyo niya ang kanyang sarili sa araw na ito para sa paghahandog sa Panginoon o para sa Panginoon. Noong nagtanong si David, ang mga pinuno ng Israel ay kusang nagbigay ng kanilang mga kayamanan at sila'y nagdiwang at kasama nila ang buong bayan na nagdiwang at nagpasalamat sa Diyos. Kusang loob silang tumugon sa hamon
o sa tanong ni David, sino ang magkakaloob sa Panginoon? Ang mga office bearer, ang mga member ng church ay kusang loob na sumagot, na tumugon sa pangangaral na ito, at sila ay kusang loob na nagkaloob sa Panginoon at sila ay nagpasalamat sa Panginoon. Si David at ang bayan ay kusang loob na naghanda ng kanilang kasaganaan o kayamanan. Sa Hebreo, ang salitang naghanda o paghahanda ay nangangahulugan ng katapatan o pagiging matibay. Ito ay pumapatungkol sa pagiging handa para sa digmaan. Na ikaw bilang kawal, ikaw ay matibay, tapat sa iyong Panginoon. At nung sinabi na sila ay naghanda ng kanilang kasaganaan, ito ay mula sa katapatan ng kanilang puso. Ayon sa kanilang katapatan, sila ay nagkaloob sa Panginoon. At ang pagiging tapat na ito ay ayon sa katotohanan ng Panginoon sapagkat narinig nila ang pangangaral, narinig nila ang pangako ng Panginoon, particularly patungkol kay Solomon. Kaya ayon sa katotohanan ng Panginoon, sila ay tumugon at ito ay pagkilos ng Espiritu sa kanila. Pagiging matibay sa mga pangako ng Panginoon. Ayon sa mga pangako ng Diyos, ang bayan ay nagkaloob para sa pagtatayo ng templo ng Diyos sa Israel. Ibig sabihin, sila ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Sila ay laging handa, ay sakripisyo ang kanilang sarili, ang kanilang mga kayamanan para sa katotohanan ng Diyos. Sapagkat unat sa pool, meron na silang narinig na katotohanan ng Panginoon. Hindi sila magpapasalamat sa Panginoon kung wala muna silang narinig na pangako ng Panginoon. Hindi ka magkakaloob sa Panginoon kung hindi ka muna nakinabang sa pangaral ng Ebanghelyo. Walang tunay na pagkakaloob kung ang naririnig mo ay bula ang Ebanghelyo. Walang tunay na pagkakaloob kahit gaano pa kalaki ang iyong pagkakaloob, kahit sabihin mong ikaw ay sincere at tapat sa Panginoon. Kung ang naririnig mong pangangaral ay hindi tumpak na meron kang magagawa para sa kaligtasan, na meron kang magagawa upang pagpalain ka ng Panginoon, sa pagitan ng Diyos, ay naroon ang iyong mga gawa, ginagamit ng Diyos para pagpalain ka. Yun ay mga bulaang Ebanghelyo na dapat hindi nagiging sandigan ng ating pagkakaloob o pagpapasalamat sa Panginoon. Ayon sa katotohanan ng Panginoon, inihanda nila ang kanilang sarili at isinakripisyo ito para sa katotohanan ng Panginoon. Alang-alang sa kanyang pangako at lalo na sa kanyang pangako patungkol kay Solomon, na inagkaloob ng Panginoon ang kanyang pangako kay David na ang iyong binhi ang siyang magmamana ng walang hanggang katuwiran, walang hanggang kaharian, at siya rin ang aking ipagtatalaga upang ipagtayo niya ako ng bahay at ang kanyang kaharian ay magpakilanman. Yun ang pangako na kanilang pinangahawakan. At alam nila na hindi lamang ito patungkol kay Solomon, sapagkat sabi ng Diyos, siya ay aking magiging anak. Alam nila na ito ay pumapatungkol sa Mesaya. Kaya ang kanilang pagpapasalamat ay laging nakatuon doon sa darating na Mesaya. Ito ang panalangin ni David sa verse 18, yung bandang huli. Sabi niya, ingatan mo nawa magpakilanman ang mga gayong layunin, ang layunin ng pagkakaloob, layunin ng pagpapasalamat sa Panginoon, at mga pag-iisip ng puso. Pag sinabing pag-iisip ng puso, yung knowledge, yung karunungan na meron ang sambahayan ng Diyos, ang bayan ng Diyos, yung ebanghelyo na kanilang narinig, ang pag-iisip ng puso ng iyong bayan, at ituon mo ang kanilang puso sa iyo. Hindi sila nakatuon kay Solomon, nakatuon sila sa pangako ng Diyos. Sila ay nakatuon sa kung ano ang binitawang salita ng Panginoon. Sila ay nakatuon sa Mesaya. Ipinagkaloob nila ang kanilang mga ari-arian para sa katotohanan. Hindi sila nangingimig, hindi sila nangihinayang na ipagkaloob ang lahat ng sa kanila para sa Diyos. Alam natin na napakahirap ito para sa atin, na buong linggo tayong naghihirap para sa ating kayamanan. Napakahirap itong isuko sa Panginoon. Ating kalakasan na ating nire-reserve lamang para sa ating pamilya, asawa, mga kaibigan, at kasiyahan na mahirap itong ituon
para sa gawain ng Panginoon, ang ating pag-iisip, oras, lahat tayong oras para sa gawain ng Panginoon. At napakahirap ito para sa atin na isakripisyo ang lahat ng bagay para sa Diyos, na ating pinaghirapan. Alam natin pinaghirapan natin ito, ang ating kalusugan, ating salapi, trabaho, negosyo, pamilya, lahat ng ito ay pinagpawisan natin. At napakahirap para sa isang makasalanan na isuko ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Pero mga mananampalataya noon, kahit hindi pa nagpapakita ang Panginoong Kristo, marubdob na sila sa pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil alam nila na mayroong Mesaya na mamamatay para sa kanila. Higit ang ating karunungan kaysa sa kanila. Sapagkat nakita na natin ang Mesaya, ang Panginoong Kristo, na nabayubay sa krus at ipinapangaral sa atin ito ngayon. Ipinakita na ng Panginoon kung paano siya nagkatawang tao, nagdusa, nangaral, namatay para sa atin, at higit ang ating karunungan sapagkat hindi na tayo nabubuhay sa tabing na unti-unti pang pinapakita ang Panginoon, kundi ipinakita ng Panginoon sa atin at lagi itong ipinapahayag sa atin sa pangangaral. At lagi tayong merong dahilan na magpasalamat sa Panginoon. Alang-alang sa katotohanan, ang kanilang mga ari-arian ay kanilang ipinagkaloob sa Panginoon. Yung sinabi na kasaganaan, tumpak ang pagkakasabi o pagkakasalin ng ating Biblia, ng Abab, na ito ay kasaganaan. Sapagkat sa original, ang ibig sabihin ng salitang ito ay laksa-laksa, hindi mo mabilang. Yun ang merong kayamanan ng bayan ng Israel. Bagamat ito ay napakalaki, ngunit ito ay isinuko nila sa Panginoon at wala silang itinira sa Panginoon. Wala silang itinira para sa kanilang sarili. Ang lahat ay pinagkaloob nila. Mamahaling ba ito? Mga kayamanan ng Israel, kayamanan ng kanilang pamilya. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung meron kang pagkain at tahanan, masiyahan ka na. Ano natin nasabi na isinuko nila ang lahat ng bagay sa Panginoon? Sapagkat ang hamon ni David, sino ngayong araw na ito, ay sasakripisyo niya ang kanyang sarili, ihahandog niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Hindi yung kayamanan. Ang kanilang sarili. Kaya ang lahat ay pinagkaloob nila sa Panginoon. Alam-alam sa templo o pagtatayo ng templo ng Panginoon. At ang pagkakaloob na ito, ang pagtugon sa hamon ni David ay pinangunahan ng mga office bearer sa Israel, lalo na ni Haring David. Sila ay naging mga ehemplo sa pagkakaloob para sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. Sa atin ngayon, ibig sabihin ng pagtatayo ng templo ng Panginoon ay para sa ikasusulong ng kabutihan ng buong church. Kung ano ang makakabuti sa church, yun ang pinapangunahan lagi ng mga office bearer. Hindi nila isinusulong ang sarili nilang kapakanan. Hindi nila isinusulong yung sarili nilang kayamanan. Kundi ang isinusulong nila ay kung ano ang makakabuti sa church. Kaya hindi mahirap para sa kanila na ipagkaloob maging ang kanilang kayamanan alang-alang sa church. Hindi sila naging mas makasarili sapagkat nakikita ito ng church at sila ay nagiging ehemplo sa pagkakaloob. Pinagkaloob nila ang mga kinakailangan para sa pagtatayo ayon sa dikta ng Espiritu Santo. Yun ang sinasabi ni David sa chapter 28 verse 12 and 19. Na ayon sa dikta ng Espiritu Santo, ibinigay yung pattern ng templo, yung blueprint ng templo. Mali yung pagkakasalin ng Abab sa chapter 28 verse 12. Ito ang sabi. At ang lahat ng plano na nasa kanyang isipan para sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon, sa lahat ng silid sa palibot, sa mga kahabag-habag, sa mga kabangyaman ng bahay ng Diyos at sa kabangyaman ng mga nakatalagang bagay. Ang sabi dito sa Abab, at ang lahat ng plano na nasa kanyang isipan para sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon, walang ganun sa original. Hindi sinabi na lahat ng plano sa kanyang isipan, na parang si David ay merong plano sa kanyang isipan at ito ang ipinapatupad ngayon sa pagpapatayo ng templo. Hindi tumpak ang pagkakasali ng Abba. Sa original, ito ang pagkakasabi. At ang lahat ng plano na ipinahayag sa kanya ng Espiritu para sa mga bulwagan, sa lahat ng bagay para sa templo. Ang tinutukoy dito ay ang Espiritu Santo. Sapagkat si David ay propeta,
Walang pagkakamali na ipinahayag sa kanya ng Panginoon kung ano ang sukat, ang lapad, ang lawak nito, at kung ano ang mga ilalagay, at kung ano ang ibabalot sa templo. Kung ito ba ay kahoy, ito ba ay bakal, ito ba ay tanso, ito ba ay pilak o ginto. Ayon sa kung anong ipinahayag ng Espiritu Santo, at wala itong pagkakaiba kung paano isinulat ang Biblia. Ang pagkakabigay ng disenyo ng templo ay kinasiyan ng Espiritu Santo. At ito rin ang sinabi niya sa verse 19 ng chapter 28. Sabi sa verse 19, lahat ng ito ay kanyang nilinaw sa pamagitan ng sulat, ang tinutukoy niya dito ay ang Diyos, mula sa kamay ng Panginoon. Ang lahat ng gagawin ay ayon sa plano. Mula sa kamay ng Panginoon, ang planong ito ng pagtatayo ng templo ng Panginoon. Ayon sa katotohanan, isinakripisyo ng bayan ng Diyos ang lahat. Ang bayan ay sumunod sa mga namamahala at kusang loob na nagpuri sa Diyos sa pamagitan ng kanilang mga kayamanan para sa pagtatayo ng templo. Lahat ng ito ay kanilang ginawa ayon sa kapahayagan ng Diyos sa kanila. Ipinagkaloob nila ang mga bagay ayon sa kung anong kalooban ng Panginoon na ikanilang ipagkakaloob, ayon sa disenyo ng templo. Lahat ng ito ay kanilang ginawa sapagkat naunawaan nila ang salita ng Panginoon. Naunawaan nila kung ano ipinangako ng Panginoon sa kanila bilang kanilang ebanghelyo. Naunawaan nila ang kapahayagan ng Espiritu kay David patungkol sa mga kinakailangan sa templo. Ang mga nagkakaloob lamang ng kusang loob para sa Diyos ay yung mga pinagkalooban ng kaunawaan ng Diyos. Mga naturuan ng Ebanghelyo. Yung mga tunay na nakaunawa ng Ebanghelyo at ang bunga nun ay kusang loob silang nagkakaloob sa Panginoon. Hindi mahirap sa kanila na ipagkaloob ang lahat ng bagay para sa Diyos. Meron tayong mga office bearer sa kasaysayan ng iglesia, sa mga sinaunang iglesia, lalo na mga pastor at mga elder na kusang loob na nagsasakripisyo para sa church at para sa ikasusulong ng Ebanghelyo at ng katotohanan. Hindi lamang nila isinakripisyo ang kanilang buhay, kundi itinatag nila ang katotohanan para sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang nila ibinuwis ang kanilang buhay, kundi inilatag nila ang mga katotohanan ayon sa katuruan ng mga apostol upang ang mga susunod na henerasyon ay meron silang tungtungan kung paano nila isasapamuhay ang mga katotohanan ng Panginoon at kung paano nila dedepensahan, paano nila ituturo ang katotohanan ng Panginoon. At tayo ay lumalakad ngayon sa mga katotohanan ng Panginoon na narito ang mga saksi na nauna sa atin na nagsikap upang mailatag ng mas malinaw ang katotohanan ng Panginoon upang sa atin ngayon, sa ating henerasyon, sa ating salinlahi ay makinabang tayo sa mga sinaunang iglesia, mga office bearer, lalo na ng mga pastor at mga elder. Isinulat nila ang mga credo, at tulad ng Belgian Confession of Faith, Heidelberg Catechism, Canons of Dordrecht, Westminster Confession of Faith, at marami pang mga Reformed creeds. Isinulat nila ito para sa sistematikong paglalahad ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. At nagsulat din sila ng hindi mabilang na mga aklat upang maturuan tayo ng mga banal at maipagtanggol ang Reformed faith. Iniisip lagi nila ang church. Nagsunog sila ng kilay para sa katotohanan upang ang mga susunod na henerasyon ay makinabang at maging matibay sa katotohanan at maipagtanggol din nila ang katotohanan ng Panginoon. Particularly, ang Reformed faith. At ang mga office bearer naman ngayon sa ating kapanahunan ay dapat magkaroon ng parehong masidhing pag-ibig para sa iglesia at lalo na sa katotohanan ng Diyos para na rin sa ikatitibay ng iglesia ni Kristo dito sa sanlibutan. Hindi natin kailangan ng office bearer na makasarili at tamad. Ang kailangan natin ay yung office bearer na lagi isinusulong ang katotohanan ng Panginoon para sa ikatitibay ng ating pananampalataya.
na laging masikap at masipag sa mga katotohanan ng Panginoon. Na sila lagi ang nauuna sa katotohanan ng Panginoon. Kagaya nila David. Na si David ang pinagkalooban ng kapahayagan ng Panginoon at hindi niya ito sinarili. Ito ay tinuro niya sa bayan, itinuro niya sa kanyang kapwa mga office bearer, upang ang bayan ng Diyos ay mayroong susundan ayon sa katotohanan at kapahayagan ng Espiritu. Ayon sa pangako ng Panginoon patungkol kay Solomon at sa darating na Mesiyas. Laging masigasig at nauuna ang mga office bearer sa katotohanan ng Panginoon para sa ikasusulong ng kanyang iglesia sa sanlibutan. Sila ay inordinahan, ininstall o iniluklok sa kanilang mga tungkuling bilang elder, deacon, at pastor upang isakripisyo hindi lamang ang kanilang mga salapi at kayamanan, kundi upang isulong ang ikatitibay ng iglesia sa pamagitan ng katotohanan ng ebanghelyo sa pamagitan ng pagsasakripisyo at pagkakaloob ng kanilang sariling buhay para sa church. Sapagkat ganoon ang ginawa ni Kristo. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili. Siya mismo ang kaloob. Siya mismo ang handog. At hindi niya pinagkait ang kanyang sarili sa kanyang church. At bilang punong office bearer, na siyang sukdulan ng lahat ng office bearer, ng pagiging elder, deacon, at pagiging pastor, ng pagiging hari, pari, at propeta. Marapat lamang na ang ating mga office bearer, kabilang ako, ay sundan ang mga yapak ng Panginoong Kristo sa pamamahala at pagsasakripisyo at paghahandog para sa ikatitibay ng iglesia ng Panginoon. Pero, sino ba ang tunay na nagmamay-ari ng kanilang ipinagkakaloob bilang mga office bearer o bilang bayan ng Panginoon, bilang church? Ito may kanilang kayamanan o ang kanilang sariling buhay? Sino ang nagmamay-ari nito? Lahat ng kanilang ipinagkakaloob. Katulad nila David, Solomon at ang mga pinuno ng Israel o maging ang mga nanunungkulan sa templo. Sila ay mga kapwa na hinirang ng Diyos, iniluklok ng Diyos sa kanilang mga tungkulin. Pero huwag natin kakalimutan na ang kaharian ay sa Diyos. Yun ang sabi niya sa chapter 28 verse 5. Sa lahat ng aking mga anak na lalaki, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng maraming anak, pinili niya si Solomon na aking anak upang umupo sa trono ng kaharian ng Panginoon sa Israel. Meron lamang nag-iisang trono sa Israel. Walang iba kundi ang trono ng Diyos, ang trono ng Panginoon, ang trono ni Jehovah, sapagkat ang kaharian ay sa Diyos. Ang lahat ng kaharian ay sa Diyos. Ito rin ang sabi niya sa verse 11, sa verse 11 chapter 29. Iyo o Panginoon ang kadakilaan, ang kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, o Panginoon. At ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang kaharian na tinutukoy ni David ay pagmamay-ari mismo ng Diyos. Ang Israel, ang Jerusalem, ang Zion, ang Huda, ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Ang church, ang lahat ng ito ay sa Diyos. Siya ang may ganap na autoridad na mag-ordain kung sino-sino ang manunungkulan. Bago pa ang pasimula ng sanlibutan, hindi nagkataon na meron tayong mga pangalan na nominado para sa pagiging elder, deacon, at meron tayong pastor na tatawagin ayon sa kanilang mga sariling mga kwalifikasyon at sa sarili nilang pangalan. Hindi nagkataon. Bago pa ang sanlibutan, itinalaga ng Panginoon na ang mga lalaking ito ang siyang mamumuno sa church. Sapagkat sa Diyos ang kaharian. Siya ang nagmamay-ari ng kaharian. Siya ang mag-ordain kung sino ang manunungkulan. Siya ang magdedetermine kung sino ang manunungkulan. At sa panahon nila David, bago siya mamamatay, ang kalooban ng Diyos ay maitayo ang kanyang templo sa pamagitan ng paghahari ni Solomon. Hindi sa pamagitan ni David, kundi sa pamagitan ni Solomon. At kinilala ito ni David. Sapagkat hindi siya ang pinakasukdulang hari. Ang susunod dito ay ang Diyos. Kung hindi niya kalooban na ako ang magtayo ng kanyang templo, at ang kalooban niya ay ang aking anak ni si Solomon, magpapasakop ako
sapagkat ang kahariang ito ay sa Diyos at hindi akin. Naunawaan iyon ni David, na magtatayo ng templo ng Diyos ay si Haring Solomon. At si Solomon, ang maliit na picture ni Kristo. Siya ang anak ni David na mauupo sa kanyang trono at magtatayo ng bahay ng Panginoon. Kailangan mong makita na si Kristo ang katapos-tapusan ng pagtatalaga kay Solomon. Kaya itinalaga si Solomon sapagkat ang nasa isipan ng Diyos ay si Kristo. Si Solomon ay magiging maliit na picture ni Christ ng paghahari ni Kristo. Kailangan mo ring makita sa lahat ng mga namumuno sa Israel, kailangan mo makita si Kristo. Sa mga namumuno sa mga kawal, namumuno sa mga tribo o pamilya ng Israel, sa mga ulo ng sambahayan, naroon lagi si Kristo bilang pinatutungkulan ng kanilang mga pamumuno. Sapagkat anumang pamamahala sa bayan ng Panginoon, naroon lagi si Kristo. Bilang siya dapat ang pattern ng pagiging ulo, siya dapat ang laging pattern ng pagiging leader, pagiging office bearer. Sapagkat kailangan natin makita si Kristo sa lahat ng pamamahala sa iglesia ng Panginoon, ay sa iglesia o sa pamilya ng mga mananampalataya. Siya ang namumuno sa Israel. At ang mga lahat ng namumuno ay puro mga maliliit na larawan lamang ni Kristo, tumutukoy sa kanyang pamamahala at paghahari sa iglesia. Ngunit hindi lamang pag-aari ng Diyos ang kaharian. Sa kanya din ang templo. Sa pamagitan ng kanyang espiritu, kinasihan niya ang blueprint o plano kung paano gagawin ang templo. Ayon sa planong ito, pinagkaloob ni David ang lahat ng mga bagay at sumunod sa kanya ang mga pinuno ng Israel at ang buong bayan. Ang Diyos lagi ang nagpapasya kung paano at ano ang ating ibibigay. Hindi nagkataon na ang Espiritu ang nagbigay ng blueprint kung paano itatayo ang templo ng Panginoon sa Israel. At hindi rin nagkataon na ayon sa blueprint na iyon, nagkaloob ng mga ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, ang bayan ng Israel. At gayon din si David. Ginto para sa ginto, mga pinatutungkulan ng ginto, pila para sa mga materyales para sa pila, sa mga bahagi ng templo na gagawing pila. Laging ganun. Ang Diyos lagi ang nagpapasya kung paano at ano ang ating ibibigay. At karaniwang ginagamit niya ang mga office bearer upang magpasya kung ano-ano ang pangangailangan ng church. Ginagamit niya ang mga hari sa panahon nila David. Ginagamit niya ang mga pinuno ng Israel. Sila ang magpapasya kung anong ibibigay sapagkat sila ang nakakaalam ng katotohanan ng Panginoon. Sila ang mas nakakaalam kung anong nararapat para sa church. At hindi nila kinukonsil o itinatago ang katotohanan ito. At ipinagkakaloob nila ito sa church. Ito ang kalooban ng Panginoon. Sa ganitong paraan kayong magkakaloob at magbibigay sa Panginoon. At ito ang pangangailangan ng church. Ginagamit niya mga office bearer upang magpasya kung anong ipagkakaloob ng church at kung anong pangangailangan ng church. At nang sinabi ng verse 9 na nagalak ang bayan ng Diyos, verse 9 sa chapter 29, nagalak ang bayan ng Diyos sa pagbibigay, ang ibig sabihin nito ay naunawaan nila ang ebanghelyo. Yun ang ibig sabihin nun. Upang sila ay magbigay ng kusang loob. Na kapag nagsasabi ang mga office bearer na tayo ay magbibigay, general fund para sa Laguna, special para sa ating church project, para sa ating benevolence, at ito ang mga breakdown ng general fund, pangangailangan ng ating church, pangangailangan ng ating pastor. Ito ay pinagpasyahan ng konseho ng mga office bearer. At nagagalak lagi ang church sa mga ganong gawain. Kapag nagsasabi ang mga office bearer na tayo magbigay, nagagalak ang church, hindi tayo nabibigatan. Sapagkat binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na makapagbigay ayon sa katotohanan na kanyang ipinagkaloob sa atin. Na pinagkait naman niya sa marami. Isang pribilehiyo, mga minamahal, kapag naririnig natin na tayo magkakaloob sa Panginoon.
isang pribilehiyo na tayo ay magkaloob sa Panginoon. Sapagkat yung katotohanan na pinagbabatayan natin, yung katotohanan na tinutungtungan natin kung bakit tayo nagkakaloob sa Panginoon, ipinagkait niya ito sa marami. Yung opportunity na tayo magkaloob sa Panginoon, ipinagkait niya ito sa marami. Hindi lahat merong church. Hindi lahat merong mga office bearer. At yung iba, pinagmatigas na talaga ang puso at sinabi niya na hindi ito pupunta sa church. Pinagmatigas niya ang puso ng marami at ayaw nila sa church. Pero tayo na nasa church, lagi tayong merong opportunity na magpasalamat sa Panginoon. Pinagkait niya ang katotohanan ito sa marami at isang malaking oportunidad para sa atin makapagpasalamat sa Panginoon. Nakakamangha kung paanong tayo na mga makasalanan ay kusang loob na nagbibigay para sa church. Bilang paglilingkod, hindi kay pastor, hindi sa mga office bearer, hindi sa church building, kundi bilang paglilingkod sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kung ano yung narinig mong katotohanan, gaya ng ginawa ng bayan ng Israel. Kung ano yung pangako ng Panginoon, ayon sa pangako ng Panginoon, pinagkaloob nila ang mga bagay na kanilang pagmamayari. Hindi ito mabigat sa atin sapagkat gaya ni na David at ng bayan ng Israel, nalalaman nating ang lahat ng ating kaloob ay mula rin naman sa Diyos. Yun yung tanong natin kanina. Kanino ba galing yung mga kaloob na ito? Yung pinagkaloob ng mga office bearer, yung pinagkakaloob ng kanyang bayan, kanino ba galing ang lahat ng ito? Kung isakripisyo mo man ang iyong buhay, kanino ba galing ang iyong buhay? Kung isakripisyo mo man ang iyong kayamanan, oras, talento, kanino ba galing ang lahat ng iyan? Nalalaman nating ang lahat ng ating kaloob ay mula sa Diyos sapagkat ang church ay kanyang pagmamayari. Sa kanya lamang ang church. Pakinggan ninyo ang sabi ni David sa Diyos. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nagmumula sa iyong kamay at lahat ng sa iyo lamang. Ibig sabihin ni David, lahat ng ito ay sa iyo lamang. Hindi lamang aming handog, kundi yung templo na gusto mong itatag at itayo. Lahat ng ito ay sa iyo. Siya ang nagmamay-ari ng lahat-lahat sa church. Siya ang nagpapanatili sa church ayon sa kanyang layunin. Siya ang magbibigay ng mga mananampalataya sa church upang masuportahan ang pangangaral ng Ebanghelyo. Siya ang magkakalob sa atin ng mga believer na nakakaunawa ng Ebanghelyo at kusang loob na susuportahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi sila napibigatan ipagkaloob ang kanilang mga salapi para sa pangangaral. Ngunit alam natin, mga minamahal, na hindi lang ito patungkol sa pagbibigay ng ating mga pinansyal o salapi. Kundi patungkol ito sa katotohanan ang lahat ng pangangailangan ng church ay pinagkakaloob ng Diyos. Hindi ito patungkol sa ating pagbibigay. Walang ebanghelyo dun eh. Walang ebanghelyo kung pagdidiinan ko na sagana ang church dahil mayroong nagbibigay. Kagaya ng confession nila David, ang lahat ng ito ay sa iyo. Yun yung ebanghelyo natin. Ang ebanghelyo natin ay lahat ng ating pangangailangan ay pinagkakaloob ng Panginoon. At ang ating pangangailangan ay langit spiritual. Bagamat meron tayong nakikita ng mga deacon na nangongolekta ng mga ng salapi at meron tayong nakikita ang pastor sa ating harapan na merong kinakain, ang kanyang pamilya ay nasusuportahan, merong mga mahihirap na nasusuportahan, ang ating pangangailangan ay nasusuportahan. Pero lahat ng ito ay spiritual para sa ating kaligtasan. Sapagkat lahat ng ito ay nakasalalay sa pangangaral, lahat ng ito ay nakasalalay sa katotohanan ng Panginoon. Usapin ito ng katotohanan na ang lahat ng bagay ay pinagkakaloob ng Diyos. Kabilang ang Kalayaang Ma-Institute bilang isang local church dito sa Bulacan. Siya din ang nagkaloob ng mga kalalakihan sa atin upang maging mga office bearer. Siya ang nagkaloob ng mga mangangaral. Siya ang nagkakaloob ng mga reformed creeds.
Siya ang nagkakaloob ng fellowship sa mga magkakapatid, ng kapanatagan, ng disiplina, ng mga sakramento, ng mga dukha. Kahit ang mga dukha ay blessing para sa atin. Kahit ang mga dukha ay kaloob ng Diyos para sa atin. At higit sa lahat, siya ang nagkakaloob sa atin ng preaching. Lahat pinagkaloob ng Panginoon. Lahat ng spiritual na bagay pinagkaloob ng Panginoon. Mula sa muling kapanganakang muli, regeneration, hanggang sa tayo ay pagsama na ng Panginoon, lahat ng mga spiritual na bagay ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Lahat-lahat ay mula sa Kanya. Yun yung idea sa ating teksto, yun yung pinaka-ibanghelyo ng ating teksto. Lahat ay mula sa iyo. At ulag lamang ang makapagsasabi na wala doon si Kristo sa tekstong yun. Naroon si Kristo. Nung sinabi ni David, lahat ng bagay na ito ay sa iyo, at sa iyo lamang nagmula ang lahat ng bagay na ito. Wala kang ibang titingnan sa teksto, kundi si Kristo. Si Kristo lamang ang lahat-lahat sa atin. Siya ang ating kaligtasan, siya ang pagtatatag ng templo, ng iglesia, siya ang magpapanatili sa church, siya rin ang magbibigay sa atin ng kaloob, na atin rin ang maipagkakaloob sa Panginoon. Lahat ay si Kristo. Bagamat totoo na madalas nating nakikita ang ating mga sarili, ang ating mga sariling kamay sa mga paglilingkod at ministeryo, maging sa ating pagtatrabaho para sa church, 6 days tayo nagtatrabaho para sa church. Ngunit ang mga kamay na ating ginagamit, mga minamahal, ay mula rin sa Diyos. Yung pananampalataya ay mula rin sa Diyos. Sabi ni David, bago yung ating teksto, sabi niya sa verse 15, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ibig sabihin, ang buong church ay manlalakbay. Dayuhan, dito sa sanlibutan. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. Tayo ay mga dayuhan lamang at manlalakbay. Isang hiwaga ng biyaya na tayo ay makapagpasalamat sa Diyos para sa kanyang katotohanan. Bagamat tayo sa lahat ng bagay, yun ang ibig sabihin ng pagiging dayuhan at manlalakbay. Tayo ay salat. Walang laman ng ating kamay. Kailangan pang lagyan ito ng laman ng Diyos para lamang makapaghandog tayo sa Panginoon. Isa yung hiwaga ng biyaya. Yun yung sinasabi ni David. Sino ba kami sa harapan mo, Panginoon? Wala naman laman yung aming kamay. Mga dayuhan lang kami. At manlalakbay dito sa libutan. Kahit itong pinagkakaloob namin, galing ito sa iyo. Magkakaloob na lang kami sa iyo, Panginoon. Ikaw pang nagkaloob nito para sa iyo. Itatayo na lang yung templo. Kaya naman namin gawin yan. Ikaw pang gumawa para sa amin. Kami ay mga kasangkapan lamang ng iyong kaluwalhatian. Kaya isang kahangalan na sabihin ng ibang reform na sa pamagitan ng ating mga gawa ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi maaari yun. Kung pagpalain man tayo ng Panginoon dahil yun kay Kristo, hindi dahil sa tayo ay may ginawa. Dahil yung kahit ang ating mga gawa rin ng Diyos yun. Hindi mo maitatanggi yun. Gawa yun ng Diyos. Alang-alang sa atin. Ang lahat-lahat sa atin ay ang Diyos, sapagkat sa lahat ng ito, si Kristo ang ating kasapatan. Siya ang katapos-tapusan ng lahat ng paghahandog, pasasalamat na tinatanggap ng Diyos bilang mabuting samyo sa kanyang harapan. Siya lamang ang laman, si Kristo lamang ang laman ng ating mga kamay kapag tayo ay naghahandog sa Diyos. Wala nang iba. Amen. Salamat, Panginoon, sa inyo pong ebanghelyo na ikaw ang lahat-lahat sa amin. Salamat, Panginoon, na tinanggal mo ang lahat sa amin upang ikaw ang maging laman nito. Salamat, Panginoon, na pinatay mo ang aming mga sarili upang si Kristo lamang ang mabuhay. Salamat, Panginoon, at giniba mo ang aming mga sarili at pagmamalaki upang si Kristo lamang ang maitanghal. Pagaya ng panalangin ni David, ni Haring David,
Ingatan mo ang mga layuning ito sa aming mga puso upang sa gayon, maitoon lamang ang aming mga sarili sa iyo. Lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.